Hello po, good morning. Ayan po. So, bali, share ko lang po sa inyo kasi itong video na to, na-upload ko na po to pero 2 minutes lang, parang konting pasilip lang sa before and after. Ito po yung unit nila ma'am dito po sa Carmona. Nung inocular visit po namin to, ganito po ang itsura niya. Ayan po. Kung mapapansin nyo, yung CHB, wala pang plastering yan. Talagang bird type po talaga siya. Ayan. Lap style po ito. So, meron siyang parang second floor sa taas. Parang ganon. Pero, mababa po ang ceiling. Ayan. Tapos, ang pinakasahig niya, kahoy pa, tsaka bakal lang. So, napansin din po sa mga comments, wala daw poste, wala daw beam. Yes po. Yung existing unit po nila ma'am, ganyan po yung turnover. Wala po siyang poste, wala pong beam. As contractor, sa amin po kasi, pinaka full renovation po namin, kasama po talaga ang extension na sinasabi. Extension po sa likod, tsaka po sa harap. So, sa Cavite o sa ibang lugar, hindi ka po pwedeng mag-extend or mag-expansion na wala pong permit. Siyempre, pag kailangan po ng permit, kailangan meron din pong plano na kailangan pong i-approve ni developer at kailangan din pong i-approve sa munisipyo. So, sa Makatuwid, meron po tayong permit dito at meron din po tayong planong sinusundan. So, ang inuna po namin dito yung pinaka-back extension. Kung mapapansin nyo, may mga poste. Kung ano po yung nakasaad po dun sa ating plano, yun lang din po yung pinaka-susundan namin. Ayan. Meron tayong mga poste, may mga beam. Marami po kasing comments. Nagbasa ako ng comments. Parang kawawa daw yung bahay kasi parang hindi tatagal, parang ganon. So, sabihin ko lang din po, tuwing Sabado po kami pumunta dito. Nakikita rin namin yung mga katulad din po ng bahay ni ma'am na hindi pa po na-renovate. Bago po to sa amin in-inquire ni ma'am, siguro mga 2 to 3 years na yata na turnover. So, ibig sabihin, yung bahay marami na siyang pinagdaan ng bagyo, lindol, kahit paano, is nakatayo pa rin naman. So, sabi, wala daw tibay. Ayan po. May mga poste, may mga beam, islab na po ang sahig. Tinanggal na po yung dating mga bakal, yung sahig na kahoy, tinanggal na po yan. Ayan. So, buti na lang po, hindi pa ako nagbubura ng mga videos ko. Kasi nga, gusto ko kasi ma-share sa inyo yung before and after, tsaka yung progress po ng aming renovation. So, kung mapapansin nyo, renovation lang po kami. Hindi po kami ang gumawa ng mismong bahay. Renovation lang po kami. Ang napagkakatuwaan nga po namin na baka mas matibay pa yung extension kaysa po doon sa mismong bahay. Kasi sa gawa namin sa extension, may mga poste, may mga biga, di ba po? So, kung mapapansin nyo, yung lap style, ayan na po siya. Naka-islab po yan. Semento na po siya. Buhos po yan. Tapos, meron pa nga tayong balcony dito. Ayan po. So, ganyan na po yung itsura ng unit nila ma'am. After po ng mga 2 months na po yan siguro. Ayan. So, yung dating pabulusok po yung roping, naka-triangle. Isang latag na lang po siya. Kumbaga, yung pinaka-downspout namin, dito na po yan sa harap mapupunta. So, yung pinaka-latag po namin ng roofing is naging isang side na lang po. So, less maintenance na po to. Wala na po silang aalalahanin sa kabilang side. Doon na po lahat ang bagsak ng tubig. Lumaki po talaga yung bahay nung na-renovate na siya. Nung nagawa na po namin siya. Ayan po. So, aware naman po yung may-ari na yung nakuha nilang bahay is
CHB. Hindi ko alam yung tawag doon eh. So, may mga ganito siguro talaga mga pabahay na CHB lang, meron naman purong buhos, 'di ba? So, ako naman, tiwala naman po ako sa gawa namin kasi unang-una, may permit po ito, may plano naman po siya. Hindi naman po kami basta-basta lang na nagsemento dito, 'di ba? Kahit nga po siguro yung iba, iisipin din nila na para mas matibay, mas tumagal, maglalagay sila ng poste, 'di ba? So, ayun, syempre, yung mga nagko-comments, hindi po kasi sila nakapollow sa amin. So, hindi sila updated sa kaganapan. So, maraming nagandahan, maraming napawaw. So, ito po talaga itsura. Ayan po, oh. Ayan, may mga beam po tayo dyan. Yung iba pong poste nakatago po sa CHB. Tinago po namin yan. Pero meron pa rin po yan, poste. Hindi ko lang po alam yung exact na tawag, kung ang tawag doon naka-flash po sa CHB. Yung ating pinaka-poste, meron po yan. So, naka-hide lang po yung ating poste. May mga poste po yan. Ayan po. Sa YouTube ko po, meron po akong upload nito na naghukay po ang team dyan ng malalim para po sa column. Ayan po. May mga poste po yan, lalo na po yung pinaka-extension. Ayan po. O, diba? So, dito po sa unit ni ma'am, naging matrabaho po sa amin yung pagpa-plastering kasi hindi pa siya naka-plastering. So, lahat po dito is pinalastering. Ayan. O, mapapansin nyo may biga yan. O, sabi nyo wala, diba? So, sinasabi ko na po sa inyo na meron. Hanggang pataas po yan, meron. Naglagay po ang team. So, sabi ko nga rin po sa inyo, sa pinaka-renovation po namin, hiwalay po ang labor sa material. So, sabi ko nga rin po, pagdating sa materialis, hindi na ako nagtitipid. Kasi labor lang naman eh, bahala si client kumastos, diba? Parang ganun. Kasi, mahirap po yung ganun, yung titipirin nyo yung materialis, diba? Ang usapan nyo naman dyan is hiwalay ang labor sa materials. Ayan po. Ayan po siya, oh, 'di ba? Naka-slab na po 'yan. So, kaya ang kagandahan po kasi parang nagiging renovation serye na po ang Ray House Makeover. Antabayanan niyo po yung mga kaganapan para updated po kayo. 'Di ba? Kasi hindi ko naman po mare-replyan lahat sa comments na ay, walang tibay yan. Ay, parang maganda lang pero walang poste. Ay, maganda lang pero walang beam. Syempre, hindi ko naman po lahat mare-replyan. Kaya ito, meron ako na-save na mga videos. Kaya meron po akong sasabihin sa inyo, may explain sa inyo. Ayan po. So, yung mga opening na po yan, para po yan sa mga bintana. Ayan po. Siguro kung yung bahay hindi matibay, nung hindi pa namin siya nire-renovate, sana noon pa lang, diba? So, matibay po yan. Lalo na po yung extension. So, ito na po yung kaganapan. Yung dating loft style, meron na po siyang 2 kwarto. Inaitaas na po ang ceiling gawa ng, tinaas din po namin ng pinaka-roofing. So, ayan po ang 2 kwarto. Ibang-iba na. Ayan po siya. Naka-PVC panels din po kami dito. Tapos naka-kornisa. Ayan po. Ang ganda na. Ang laki pa. Ang laki ng kwarto. Lumawak. 2 kwarto. Tapos ang lawak niya pa. Tapos dito po, mapapansin nyo, yung hagdanan natin na dating bakal, semento na. Tapos, nagkaroon tayo ng high ceiling. Naging high ceiling kasi nga tumaas dahil nga po tumaas yung roofing natin. Nagdagdag po tayo ng CHB. Tapos, ito guys, i-add ko rin po pala yung design po ng staircase natin. Suggestion po yan ni client. So, sinend niya po yan sa amin. So, sabi ko nga po sa inyo, sa amin po, sinusunod po namin si client sa lahat po ng gusto nila.
Kung magkakaroon man po ng changes, nasa kanila na rin po yan. Kami hanggang suggest lang po kami. Kung yan po ang final design niya, wala po tayong magagawa. 'Di ba? Siguro kung may maliit tayong bata, kailangan natin bantayan. 'Di ba? So, ganun lang. Huwag niyo pong isisi sa amin lahat kasi renovation lang po kami. Kung ano po yung gusto na nagpapagawa, yun lang po yung susundin namin. So, pinapakita ko lang po sa inyo yung kabuuhan na ng aming improvements dito po sa unit nila ma'am sa Carmona. Ayan po. So, meron na rin tayong grills. Pangharang po dito sa may gilid. Tapos, kulang na lang po tayo ng gate. Ayan. At magkakabit din po kami ng metal spandrel ceiling dito po sa may front extension. Abangan nyo rin po yung poste ng ating metro. Tatanggalin din po yan. Ililipat po yung metro ng ating kuryente sa kabilang side. So, ganyan na po itsura. Tingnan nyo yung katabi ni ma'am. O, ganun pa rin, diba, ang itsura. Basta kami po dito sa Ray House Makeover, nagsishare lang po kami ng mga ideas. And lahat po ng nire-renovate naming unit is meron pong permit at plano. Hindi po pwedeng wala.